Magandang gabi po sa ating lahat. Sumating lahat ang kasaganahan ng biyaya ng ating alam natin na tayong lahat ay nagdidepende lamang, umaasa lamang po sa kagandahang loob ng ating Panginoon. Nangangahulugan na on our own, wala tayong anumang bagay na matatamo kung sa ganang atin lang. We acknowledge na ang blessing ay nagagaling sa Panginoon. Bless the Lord from whom all blessings come. Sa ating pong paglilingkod sa Panginoon, ito'y una tigit sa lahat, isa sa pinakamagandang bagay na magagawa mo para sa Panginoon habang tayo narito sa lupa. Ngunit sa ating paggawa, kinakailangan na may mga bagay tayong dapat natiyakin upang ang lahat ng mga bagay na ating ginagawa ay magiging katanggap-tanggap kay God. Sa paglilingkod, sinasabi ng Colossians chapter 3 verse 17 in one's English, and whatsoever you do in word or in deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya. Na ito, kailangan lagi tayong mapalahanan nito. Na sa lahat ng bagay na ating gawin mo sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo, sa ikapupuri ng banal na pangalan ng ating Panginoon, na gagawin mo ang lahat ng bagay nito hindi sa anumang pamang kadahilanan, kundi pag-ibig, at gawin mo ang lahat din yan sa pangalan, sa ikapupuri, ikalulwalhati ng banal na pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga, marapat na lagi nating binabantayan ng ating puso, sapagkat napakadaling mag-inject, napakadaling bulungan tayo ng ating kalabang si Satanas, na lalo't lalo kung may mga mabuting at magandang bagay kang nagagawa at nangyayari sa mga bagay na ginagawa mo, na bubulungan ka niya, na sa halip na i-acknowledge mo kay God, maring bulungan ka niya, ang galing-galing mo talaga, ang galing-galing mo talagang mag-pray, kahanga-hanga ka. Ito'y mga salita na galing sa demonyo. Kapag habang naglilingkod ka, nakakarinig ka ng mga ganong pandama o ng mga ganong tinig, na sa halip na maibigay kay Jesucristo nating Panginoon ang kalwalhatian, na parang unti-unti ating naaangkin ang mga aksyon ng mga pananalita o yung mga gawa o yung mga service na ating ginagawa. Katulad ng nangyari sa Acts, mayroong isang propeta na nagtataglay ng masamang espiritu, evil prophet. Tuwing dumarating si Silas at saka si Pablo, lagi niyang sinasabi, eto ang mga lingkod ng Panginoon, pakinggan niyo sila, eto ang mga lingkod ng Panginoon, araw-araw yun, araw-araw. At bandang huli, nakalata na ang mga lingkod ng Panginoon, na salip na ito'y magbigay ng kalwalhatian sa Panginoon, nakakairita na at hindi na nagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Ganun ang ating kalabang si Satanas. Lagi at lagi aagawan niya ng kapurihan ang ating Panginoon. Yung kagabi, mayroong
ipinahiwatig ang Panginoon na gawin kami ng aking may bahay. May dinalaw kami, medyo malayo-layo rito. Gabi natin, wala na masyadong sasakyan, kaya kami nag-moto. Pagdating namin doon, isipin mo yung nakapagbigay kami ng mungkahi patungkol sa physical health at higit sa lahat sa spiritual health na I for one, nakakadama ako na magkaminsan na mayroong parang espiritu ng iringan, parang idwaan na hindi naman malala dito sa family ito. Pero by the grace of God, natapos kami sa isang panalangin ng humingi ng pagkakaisa, pagmamahalan, pagsusuportahan, pagtutulungan, at hindi lamang ito na nakapag-pray ng para sa kalakasan, para sa kagalingan, and mahabang pananambahan, mahabang pagpupuri. Hindi lang ako, pati na yung mga dinalang, nag-speak sila in tongues. At kaya nga ako patungo sa speaking in tongues. Kung baptize ka na sa Spirit, kinakailangan i-exercise mo ito, ang pag-speak in tongues. Mawawala ng, if you don't use it, you will lose it. Pero ito yung pero ito habang nagpe-pray kami, pilit na sumisingit ang diablo. Inaalis niya yung anointing at salip na nakatingin ako sa Panginoon, nakikinig ako sa Kanya, yung bang parang may bumublong na ipinapakita niya mabuti ang yung ginagawang ganun. Pero alam ko na hindi galing sa Panginoon. Yung mga parang ang galing mo, parang ganun. This is not from the Lord. Ito yung espiritu na umaagaw ng kalwalatian sa ating Panginoon. Kasi di ba sinasabi nga ng Colossians 3:17 na and whatsoever you do in word or in deed, do all in the name of our Lord Jesus Christ. Do it all for the glory of God. Na paano mo na ito nga yung tamang pandama, na ito nga yung tamang motivation, ito yung direction. Do it all in the name of our Lord Jesus Christ. Gagawin mo ito dahil mahal mo ang Panginoon. Gagawin mo ito sapagkat itong kalooban ng Panginoon. Ang tagal na naming pinaplano yung pagdalaw na katulad nun, o yung mismong pagdalaw dun sa specific kong family na yun. Kahit na siguro isang buwan na, pero naantala. Pero nung naging very strong yung tinig ng banal na spirito, we have to move, we have to obey the voice of the Lord. Kasi kung lalabagin mo ang tinig ng Panginoon, baka tumigas yung ating puso. Bandang huli, magtampo ang ating Panginoon. And napakaganda ng ginawa ng Panginoon. Bumaba siya dun sa aming kalagitnaan, at nagpaduma siya at pinagpala yung lahat ng mga tao na sa kanya nagpakumbaga. Sa larangan ng service o sa ministry, ang isa sa pinaka mahalagang bagay na dapat natin malaman, gagawin natin ang paglilingkod sa ngalan ng ating Panginoon Jesucristo at lagi sa ikapupuri ng banal na pangalan ng ating Panginoon. Kung meron man tayong pananagumpay, huwag mo sabihin ang galing-galing ko. Sabihin mo, napakabuti ng Panginoon na siyang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapal na aking
tinatanggap, na aking tinatamasa. Purinan pa rin ang Panginoon Diyos na magpapatuloy na magpala sa aming buhay. Sapagkat tanging sa Kanya lang tayo umaasa. Magandang gabi po. Pagpalain tayo lahat. Good night. God bless you po.